morning mga master. Welcome sa ating YouTube. So dapat babiyahe ako ngayon sa Lalamove, no? Babiyahe sana ako mga master. Ang kaso lang, nagkaroon ako ng problema. Di ba nung nakaraan nagpalit tayo ng clutch leaf, yung ito. Hindi na talaga po pwede. So, ang kailangan, yung repair kit, ang kailangan talaga palitan na ng buo na clutch leaf yung sa ilalim. Kasi lumulusot-lusot eh. So ngayon, nag-book ako sa Lalamove. Kasi hindi ako makaalis dito kasi bawal mag-park dito eh. So, unattended parking bawal. Ngayon, nag-book ako sa Lalamove. Sa motor. Teka lang ha. Teka lang. Lalagyan ko ng mic. Kasi baka hindi nyo marinig. So yan nga mga master, nag-book ako sa sa motor, no? Paabono service. Unang kumuha ng booking, may kumuha ng booking. Tapos ang dahilan niya sa akin, magko-complete lang daw siya na swipe niya yung order natin. Kasi abono service to eh. So nag-book ako ng abono. Siyempre hindi naman tayo mangis-scam mga master, emergency lang talaga. No. Nag-aayos ako dito sa C5, dali daw ako sa C5. Nag-book ako. Ngayon, siguro natakot siya kasi may pabibili ako sa kanya, no? I-cancel ko na lang daw. Tapos sabi ko sa kanya, pwede naman niya puntahan. I-Gcash ko na lang yung payment doon sa auto shop, no? Pabor sa kanya yun, di ba? Kasi yung magiging fare is pabili service pero wala siyang ilalabas na pera. Sabi, cancel ko na lang daw. Hindi niya intindihan yung ibig ko sabihin. Ginancel ko. Tapos ngayon nag-book ako. Naisip ko mga master, balikan. Kumbaga, pipikapin dito yung pyesa, dadalhin niya dun sa auto shop para may sample, tapos babalik siya dito, tsaka ako siya babayaran. Mintik, ang hirap kumuha ng booking. Basta talaga abono, ang hirap kumuha ng booking. Siyempre, aware na yung mga yung mga rider sa abono. Pero nakalagay naman sa note ko kung wala siyang pambayad, i-send ko ng GCash yung payment doon mismo. Kumbaga wala siyang babayaran. Kumbaga mangyari, inutusan ko lang siyang bumili ng pyesa tapos babalik siya dito. So ngayon wala pa rin kumukuha ng order ko. Pag may kumuha ng order, bibigyan ko ng mga master ng 200 pesos. Kasi ang fare niya is 100 plus lang naman eh. 113 lang. So bibigyan ko siya ng tip, no? Pag ginawa ko ng 163 dapat 130, tapos nag-add ako. Tapos gawin na natin saradong 200. Kung may kukuha ng order na to, diba? Sa ngayon wala pa. Grabe talaga. Ang hirap mag-book mga master. So kanina pa ako nandito, alas 10 na ng umaga. Hindi naman siya sira actually, kaso lang lumulusot minsan. Parang nawawala ng fluid. Nung binuksan ko ulit kanina, may gas-gas yung may gas-gas yung rubber. Yan, yung rubber niya may gas-gas. Ibig sabihin nasingaw. Kaya no choice, kailangan na natin palitan buo na para makabiyahe tayo. Kaso nga lang wala pang Lalamove rider na kumukuha. Abangan natin kung sino yung kukuha. Ayun mga master, meron tayong subscriber. Yung subscriber natin ang pumunta dito. Pupunta rito, nakuha niya yung booking natin. Babaklasin ko na yung clutch lead. Tapos tawag nito. Dadalhin niya. Pupuntahan niya ako dito. Basta yun na yun, subscriber natin ang kumuha mga master. Baklasin ko na muna. Antayin natin dumating siya dito. Malapit na yun. Babaklas muna ako.
Ah. Meron din kumuha sa wakas. Okay, okay, okay. Ah, grabe. Ayun oh, dumating na oh. Walang tumatanggap ng booking ko, kala nila scam. Abay ko yun eh, nabusesa kita eh. Buti na lang. Pinapanood kita eh. Ayun oh, naka-video tayo. Ay, sa wakas. Kailangan tumanggap ng booking ko. Hindi, mahirap talaga yung abono kasi ano eh. Tawag nito. Sabi scam. Hindi. Pwede ko abonohan, kaso hindi ko alam yung pyesa. Ayun nga, kaya nga kanina. Nabusesa na kita eh, di pwede ko na abonohan. Kanina kasi ano, tawag nito, meron nang tumanggap. Takot siya, tapos sabi ko, ganito na lang, kung wala kang pang-abono, i-gcash ko sa'yo yung pambayad. Ayaw. Sabi ko, magpapa-rating mo kapag kinancel ko ito. Bumigay kasi ito. Nakumita ako, nagpagastos tuloy yan. Talaga. Ngayon mga master, siya lang ang bukod Para tanging sa- tumanggap ng ano, ng booking. Para sa Mazda, E2000. 2,000. Basta ganyan na ganyan. Tawagan kita pag hindi nila alam. Oo, alam naman nila yan. Saan ba biyahe mo? Dito lang? Dito lang. Pwede layo eh. Oo, 50cc? 50cc? Yes. Kasi pag nasiraan ako, hindi lahat gumagawa eh. Pero Lahat- diyo, madali lang ayusin to eh. Kaya mabigat nga yung pyesa. Oo, Hindi lahat ng shop meron. kaya nga eh. Dati meron akong ganito, Jag 90. Matulin, pinangkakarera namin. Dito sa ano. Mas malakas ang jack sa 50. Oo, Pag Jag, pinangarera mo. Jag 90 yun. Ang hirap mag-book. Sa totoo lang, ang hirap mag-book kapag abono. Kasi nga, kahit naman ako eh, di ba? Wala rin akong tiwala sa mga nag-aabono. Magpapa-abono. Napipil ko na ngayon mag-book ng ano. Yung legit ka pero ano, walang tiwala sa yung mga rider. Buti na lang, subscriber natin nandyan. Maraming salamat sa kanya. Ay, salamat! Nandito na kami. Ayan si Master. Master, baka may babatiin ka lang. Oh, shout out sa anak ko, si Ella, Ah. si Hana, si Sam, tsaka sa Ayun. misis ko, si Insa. Ayun Ayan, thank you sa ano. Pa-check naman kung tama yan. Tama to, tingin ko. Yung pala sa kanila. Makakabiyahe na ako. Oo, tama. Kia Ceres, Yan pareho. yung resibo sa loob. Pareho yan. Oo. Master. Bayad ko sa kanya, syempre. Hindi pwedeng libre. Nabila na tayo ng bago. Eto siguro naman din nabibigay ito. Magkapareho ng butas. Ito ang importante, magkapareho ng butas. So ganyan ang mangyayari niyan, mga master. Ayan. Pareho lang Ay, sa wakas. So ang gagawin natin, syempre, ikakabit na natin to. Yun, bagong bago.
Hindi ko na bibideo mga master kasi noong nakaraan nag-video na ako paano magkabit nito eh. Ngayon ano, ibabalik lang natin. Parang ganun lang din naman ang pagkakabit nito. Ayan mga master, nakabit ko na. No? Saglit lang naman ikabit. Ayan, nandun na sa ilalim. Bago. So magbi-bleed na lang ako tapos ayan, good to go na yan mga master. Sure na ako dyan. Hindi na masisira yan. Bago na yan eh. Oh. So ayan mga master. Hindi lang yung secondary clutch master ang problema. Nagkaroon ng leak yung fuel line ng ano ng clutch master, no? May leak siya. So anong nangyari mga master, kailangan ng palitan. Nagpatulong na lang ako sa kapatid ko. Siya na lang yung bumili ng pyesa. Nabaklas ko na yung ano, nabaklas ko na yung hose. Ayan, oh. Kaya pala eh, kasi kahit bago na yung ano, yan, yung hose na yan, yan, oh. Yung hose na goma dyan, dito sa area na yan, yan. Ito dito, ewan ko nakikita nyo. Ito dito, yung hose dito, nagli-leak na. So pag binubomba, tumatagas yung ano, yung brake fluid. Yung fluid. Kaya pala, kahit na bago na yung secondary clutch master, ang pressure ng fluid mahina. Tapos pag diniin mo yung clutch, nawawalan, lumalambot. So ayan, ang iniisip ko dun sa primary. At saka kasi pag ganun, talagang may leak. Hinahanap ko lang kung saan di ko makita. Eh kanina nung nagpatulong ako sa kapatid ko, nakita ko na may leak. Kapag binubomba, may tumutulo na fluid. So ngayon, positive mga master. Buti na lang tinawagan ko yung kapatid ko. Nagpatulong ako. Siya yung bumomba, nakita ko na may fuel leak. So kahit anong ipalit natin na clutch master, kahit anong klase, eh talagang wala pa rin siyang pressure dahil may tagas yung ano, hose. Sana makabili siya, no. Ito na nga, nakabili na ako ng bagong hose. Ayan, brake hose. Yung luma kasi dito naglilik, oh. Ayan, dito durog na. Kaya kahit anong gawin ko, hindi talaga magkakaroon ng pressure yung ano, yung secondary secondary clutch master. Buti na lang talaga nandito yung kapatid ko, kasi kung wala, hindi ko makikita kung ano yung issue. So ngayon, at least bago na, napapalitan na natin. Mamaya kakain muna ako, sobrang nagutom ko eh. Ay grabe mga master, hindi ako nakabiyahe kahapon. So may problema pa rin yung van natin, no? So kahapon, di ba, nagpabili ako ng yung secondary clutch master na brand new sa ano natin, sa isa sa mga subscriber natin. Tapos nagkaroon ng singaw yung hose, nagpabili ako sa kapatid ko ng hose. Ngayon nung ano na, inayos ko na, may problema pa rin. Kumbaga hindi pa rin nag-i-engage yung ano, yung clutch, dahil pag pinipress ko na gano'n, may pressure, kaso pag diniin ko na gano'n, nawawala ng pressure. Tapos yung brake fluid bumabalik dun sa reservoir sa taas. So na ano ako, kumbaga na parang naguguluhan ako, bakit ganun? Bakit yung pressure hindi niya ma-hold nung secondary clutch master sa baba, no? Bumabalik yung ano, yung fluid sa taas. So I found out mga master, kasi wala akong experience sa ganyan eh. So nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong mekaniko. Tinanong ko kung ang problema na ba yung primary na clutch master, and sabi nga nila positive nga, primary clutch master.
So sabi nila i-troubleshoot ko daw, linisin ko lang. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko yung primary clutch master. Napakahirap baklasin kasi nasa ilalim ng manubela. Babaklasin mo, sobrang sikip. So tinanggal ko, tapos lininis ko, no? Inabot na nga ako ng gabi. Tapos paglinis ko, ganun pa din ang nangyari. So positive talaga yun kasi sira na halos So ginawa ko, hindi ako pwedeng makatakbo. Hindi ako pwedeng basta-basta tumakbo na lang kasi nga wala akong clutch. Pero kayang patakbuhin ng sasakyan. Pero wala akong clutch. So every time nahihinto ako, papatayin ko lang yung makina. Tapos pag aandar ako, ikakambyo ko sa primera bago ikakadyot ko. Aandar naman, makakauwi naman. At nakauwi naman ako. So ngayon, bumili ako ng pyesa na brand new na, no? Kakabili ko lang actually. So nandun na sa van at aayusin ko na para mawala na yung problema ko sa hydraulic na clutch natin na yan. So ayan mga master, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi nga sobrang busy. Saka nai-stress ako kahapon sa kung hinahanap ko, tinotroubleshoot ko yung line nung clutch line, kung saan ba yan. Wala talaga ako, tapos nagpalit-palit na ako ng secondary clutch master. Ganun pa rin yung issue, may pressure, pero pag diniin mo, bumabalik yung yung fluid sa taas. Ibig sabihin, hindi na kayang i-hold ng primary clutch master yung pressure na galing sa baba kasi bago yung sa baba bago yung tawag nito. Bago yung secondary. So napupush ng clutch port yung yung tawag nito. Yung piston ng secondary. Ngayon yung fluid umaakit ulit sa reservoir. Kaya nung napansin ko na parang tumataas yung level ng reservoir kapag nawawalan ng pressure, sabi ko dito na yun sa taas. So para maka-confirm ako, maano ko yung hinala ko, ma-sealed ko. Tumawag na ako sa kumpare kong mekaniko. So yun nga, positive na mga master. So ngayon, yan ang gagawin natin ngayon. Hopefully makapag-vlog ako mga master, no? I-share ko sa inyo yung experience natin. Pero kasi pag may ginagawa kasi sobrang busy, minsan nakakalimutan ko talaga mag-video So kaya kapon nakalimutan ko na rin mag-video Pero anyway, tuloy lang to dun sa natin, sa vlog natin kahapon, no. So tuloy-tuloy ito. Paano natin i-resolve yung problema ng ating van. So let's go, punta na tayo sa ating van. Alright, so ayan mga master, moment of truth. Tapo muna natin yung mga natin dun sa gilid. Ayan, nandito na tayo ngayon sa van natin. At ito na nga pala yung piyesang binili ko. So ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung primary clutch master. Yan yung nakakabit dyan sa ilalim ng manubela. So ngayon babaklasin pa natin yan mamaya. Kasi kahapon binalik ulit hoping na magiging maayos. Kaso hindi talaga naging maayos. So yung sinasabi kong bumabalik yung reserva dito. No, kumbaga pag binobomba ko kumukonti, tapos pag prenes ko yung clutch biglang dumadami, ibig sabihin yung galing sa ilalim umaakyat. So ayan, buti nga naiuwi ko to kahit wala akong clutch. Pwede naman paanda rin kaso delikado. So kailangan mo lang talaga magpalipas ng oras. Kaya ako kahapon ginabi ako, nagpalipas ako ng oras sa C5. So hanggang sa konti na lang yung sasakyan tsaka ako umuwi. So yung mga master, hindi ko masyado mag-video lahat, pero hopefully magawa natin ng vlog tong natin. Ayan, brand new na. Ito yung sira nung nandyan. Repair kit actually, kaso gusto kong palitan na rin ng buo dahil para wala nang problema. Kasi baka pag pinalitan ko ng repair kit masira ulit. Kagaya nung secondary clutch master natin, pinalitan ko ng repair kit, gumasgas yung So kaya bago na pareho yung primary at saka secondary clutch master, bago na. Tapos yung hose bago na rin, no? Nakita nyo naman kahapon binili ko. So ayan mga master, uumpisahan ko ng baklasin. Medyo mahirap yung pagbaklas ito kasi nasa gilid ako. Wala akong space na mabuksan yung bintana.
So bahala na kung anong diskarte yung gagawin ko dito. Kaya mga master, ang problema ko ngayon, paano ko i-access to. Kaya dyan sa ilalim yan. Dahil nandito ako sa gilid, kailangan nandito ako sa labas gumawa eh. Problema, siksik na siksik ako dito. Medyo magiging madugo tong trabaho natin na to. Dahil alright, so yan mga master, wala akong ibang magagawa ngayon kundi tukutin na lang to. Bahala na, kahit abunin tayo mag-aapon kasi ito na lang yung pinaka best way natin na spot. Medyo magiging mahirap talaga to. Oo, kasya dito. Kakasya ba ako? Pero kung hindi tayo nakadikit sa pader, ano sana eh, medyo madali-dali pa. Kaso nakadikit tayo sa pader. Alright, so yan. Wala nang brake fluid. Kaya na tayo makakagawa. Hindi na tayo matutulungan. So ang gagawin ko, ano na lang, dukot-dukot na lang. Ito. Medyo mahirap talaga ito dukutin. Tapos ito ang hirap din ikabit nitong ano na to, banjo bolt na to, tawag dito. Tama yata, tama ba? Banjo bolt. Sobrang hirap ikabit nito. Hindi ko nakikita kasi. Buti kayo nakikita niyo. Bebe, masugatan ka sa pool. Meron yan. Ayun, success mga master. Ito ang tatanggalin. Ito yung ano natin. Okay. So, ayun, tignan nyo. At saka binaklas ko na yan. Sobrang ano na. Sobrang natanggal na yung ano sa loob. Ang dami nang kumalas. So, itong nagpahirap sa atin. At papalitan natin nun yung bago. Ayun, master, bago. Ayun, mare-repair pa naman to, pero gagawin na natin yung ano, tawag niyan, ano na lang, reserva. Ayun, reserva. So, ito yung brand new natin. Magkasukat yan.
Pareho lang yan. So, ganun lang gagawin natin. Ibabalik natin to at sobrang maghihirap na naman tayo sa pagbalik na ito. Ano natin ibabalik to ng hindi tayo mahihirapan, no? Ito yung access natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kasikip yan. Sobrang sikip niya mga master. Yan, no? Yan, dyan. Gaano kasikip yan. Diyan natin ipapasok yan. Kung bukas lang itong pintuan, medyo madali. Kaso lang, talagang mangyayari partida. No look mga master. Walang tinginan. Kapa-kapa lang mangyayari ito, kakapain lang natin. Una mga master, bago ko ikabit, i-bleed ko muna siya. No? Lalagyan natin ng laman itong ano. Lagyan natin ng laman itong pag-bleed nito, susugin ko lang. Pakakatin ko lang yun. Okay, that's it. Ayan, ikakabit na natin itong mga master. Yung pagkabit nito kasi para pakagilid. Hirap sumuot po. Para akong dito. Kailangan naka-video kailangan matuto para hindi na gumastos Kaso hindi. Para hindi na ng mekaniko. Oo, syempre. Bayad. Bayad ka pa. Ang dali-dali lang gawin. Kaya naman ni Luis yan. Ikaw pa, master ka na dyan. Si Utol mo, dalawa na sasakyan Ang bilit. Diba? Ako pupunta ko lang para makasuot ako. Masipag ka. Baka may pasok ka. Ibay. Okay na yan. Pantay ka dito para Di yan. Ay! Agoy! Ay, lumusot ka na. Ganito talaga yan. Laki para walang katawan. Kasi yung flashlight ko. Dapat malikit lang. Slide. Oo. Hindi, nandito lang. Kulay ito. Ito yan. Ayan. Thank you. Wow! Kasi ko. Init. Hirap, grabe. Okay na. Please, nakapit ko na. Parang mas madali pa ngayon kumpara kahapon yung pagbaklas ko nito. Siguro kasi hindi ko pa alam kahapon. Bilis mga master. Ayan, may pressure na agad. Yun lang pala yun. Tapos ang problema natin, grabe, hindi tayo inabot ng 1 oras dito sa pagkagawa, samantalang kahapon inabot tayo ng hanggang gabi. Ngayon
Yung pag-bleed lang kahapon, sobrang tagal eh. Kaya nga napoprostrate ako kahapon kasi tama naman yung pag-bleed natin. Pero hindi natin makuha. Pero ngayon, saglit lang yung master. Nakuha agad natin. Yan, may pressure agad. Yun na. Malalaman natin ito pag pina-under natin. Tigas na. Success. I-road test na natin ito mamaya mo. Ayos. Nakakatuwa naman. Success ang ating DIY. Inabot nga lang tayo ng kahapon maghapon. Tapos ngayon, saglit lang. Wala pang isang oras tapos agad na. Iba talaga kapag ang pyesang ikakabit mo brand, no? Kaysa remedyo. Kasi pag remedyo lang, may tendency na bumigay pa rin or pumalpak. Parang kagabi, remedyohan ko lang, hindi pa rin nakuha. So ngayon, pagkakabit natin, okay na agad, gumagana na agad. Kaya mapanda rin natin yung master para magkaalaman ng sa susi. Ito. Tignan natin kung papasok yung cap. Pasok na mga master, di ba bakit atras na ito? O yun, no? Umaanda na tayo. Yes. Tapos success mga master, quality. Another successful DIY. So, umaandar yung makina natin, tahimik lang yung makina. Maganda na yung natin, clutch. Okay, ika-clutch natin, tapos ika-cambio natin. Reverse. O, pasok na, walang kasabit-sabit, kinta. Pasok na lahat. Grabe, pinahirapan ako kahapon ito. Yan lang palang problema. Pero okay lang. At least bago na yung natin, yung mga clutch master natin. So hindi na ako magwo-worry na masisiraan tayo sa biyahe ng clutch master. Sigurado ako tatagal yan dahil brand new lahat ng kinabit natin. Panalo. Ay, salamat. Makakapagpahinga na ako ng malupit mga master. Shoutout pala dun sa tumulong sa atin kahapon yung subscriber natin. Ayan, so malaking tulong din yung niya kasi at least nalaman natin kung ano yung problema ng van natin. So, brand new na lahat. Secondary clutch master, brand new. Primary clutch master, brand new. Hose, tawag ito? Anong tawag dun sa hose na yun? Hydraulic hose, brand new. So, lahat brand new yung line ng ating clutch. Kaya, ayan, ang dali na yung clutch, oh. Ang ganda ng pressure, mga master. Panalo. Okay, so yun lang mga master. Grabe, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo rito. Hindi Lala Mo Vlog to, DIY na naman na nangyari. So, another successful DIY dito sa ating soon to be camper van. So, positive na rin yan para sa akin kasi nga unti-unti nating na aayos yung mga issue dito sa van na to. So pag nakumpleto na natin yan, parang brand new na naman yung makina nito or brand new na naman yung mga mechanism niya kahit na luma yung kanyang shell. So ang importante kasi sa akin dito yung mga moving parts, yung
sa makina. Yun ang pinaka-importante sa akin. Wala akong sa mga cosmetic niya, tama ba? Wala akong pakialam yan yung pagpapaganda ng mga appearance niya. Secondary na lang sa akin yan. Ang importante sa akin yung makina. So yun lang mga master, maraming salamat sa inyo lahat. At yan po, God bless. Isa na namang project ang ating natapos ngayong araw na ito. Masaya na ako. So ikakabit ko na yung mga dapat kong ikabit. So ayan mga master. Ayan mga master, ano na tayo, road test na. Road test na tayo ng ating ginawa. Titestingin natin sa traffic kung okay na mga master. Grabe, kahapon hindi tayo nakabiyahe dahil dito. Mukhang okay na naman, no? Siyempre, imposible. Dapat lang maging okay ito. Puro brand new na lahat ng pinalit natin. Wala tayong pinalit dito na surplus. Kahapon sana magpapasaklolo ako sa mekaniko na sa Facebook lang ba. Tinesting ko lang. Kaso lang mga master, ang gusto mangyari nung mekaniko, re-remedyohan lang yung yung primary clutch master ko. Tapos gusto ang ipalit surplus lang. Magpapalit na lang din ako, bakit surplus pa? So sabi ko wag na lang. Tsaka pag ganun kasi dodoble lang gastos Ayun, hindi ko tinanggap yung offer niya sa akin na magpapalit ng ganun. Kaya nagpagabi na lang ako niya sa C5. Inantay ko mawala ng traffic para may uwi natin yung sasakyan. So ngayon, okay na. At least nagawa na natin. Sigurado na tayong tatagal yan kasi brand new yan. Dalawang brand new, baba tsaka taas. Primary tsaka secondary. So meron man ako dito i-adjust yung na lang, yung taas na lang ng pedal kasi last time in-adjust ko yung pedal nito dahil nga di ba pumapalya yung yung clutch master. Syempre dahil ngayon okay na, kailangan ibalik natin sa dati. Ayan, okay naman na Hindi na siya hindi na lumulusok. Wala nang lusok. Successful na naman ang ating DIY mga master. O di ba? Kung pumayag ako doon sa gusto ng mekaniko, dodoble lang gastos natin tapos magbabayad pa tayo sa labor. Syempre, yung tono sa akin ng mekaniko parang gagastos ako So hindi na lang. Sabi ko mukhang tatagain ako Ayaw ko naman gawin. Sige ako na lang. Kaya talagang pag ikaw may sasakyan, mas maganda rin na ikaw na lang yung gagawa ng sarili mong sasakyan para ang gagastusin mo na lang, pyesa na lang, diba? Ngayon kung talagang hindi mo na kaya, nasa time na maghanap ka ng trusted mechanic. Pero kung mga basic lang naman, hindi mo na kailangan yun. DIY na lang mga master, kaya-kaya naman. Kaya makakabiyahe na ulit tayo walang pangamba. Okay na yung ating clutch. Park muna tayo ito, adjust ko lang yung side mirror ko.
dito ako kahapon nagkalikot, no? Tagal ko dito. Mabuti na lang, ano na. Hinaanan lang ako ng wrecker kahapon eh. Buti na lang, nakaisip tayo ng paraan. Ayan, so park muna tayo saglit. Adjust ko lang yung side mirror ko. Dami nakaparada. Dito na lang. Pupunta rin ako ng SM. Babayad ako ng kuryente. Adjust ko muna ang aking side mirror. Adjust muna tayo. Okay na ba? Tapos pa din yung adjust ko pambihira. Wala lang. Yon. Okay. Let's go mga master. Ayan, ganda na ng shifting natin, no? Hindi na umaano, wala na sabit-sabit. So ayan lang. Maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating biyahe, no? Ayan, sa isa na namang successful na DIY. At ano na naman mga master, kumbaga na-boost na naman yung aking ano confident dito sa sasakyan na to. Siyempre, meron na naman tayong meron na naman tayong nagawa na project para sa i-improve ng sasakyan na to. Siyempre, alam naman natin kapag second hand, talagang meron ka mga papalitan, meron ka mga ayusin. Konting naman yun, tapos ayos mo na. Kasi parang bago na rin yung ng performance. As in, bago na rin talaga. Diba? Paring yung kaha, hindi maganda, pero yung parts, kesa brand new. Uy, teka lang. Wala akong seatbelt. Pasensya na. Madali tayo. Honest mistake ng master. Wala akong seatbelt. Hindi ako nakapag-seatbelt. Lahat at yan, hanggang sa susunod na DIY dito sa ating camper van. Unti-unti lang mga master kasi wala tayong budget